Update po tayo sa maulang panahon dito sa Metro Manila at ilang panig ng bansa. Kasabay po yan ang binabantayang bagyo sa Pacific Ocean. Kausapin po natin si Pag-asa Assistant Weather Services Chief Chris Perez. Magandang umaga po at welcome sa Balitang Hali, sir. Magandang umaga, Connie, at sa lahat po ng ating mga taga-subaybay. Ano pong direksyon ang tinatahak na ng binabantayang bagyo po sa Pacific Ocean? Sa ngayon, Connie, itong bagyo na may international name na Maria ay nasa labas ng ating area of responsibility. At kaninang umaga, nasa laing 2,230 kilometers ang layo, east-northeast ng dulong hilagang Luzon. Kumikilos ito sa direksyong east-northeast sa bilis naman na 15 kilometers per hour. So, ibig sabihin nito, maliit ang tsansang pumasok sa ating PAR at kikilos ito, inaasahang kikilos patungo dito sa eastern seaboard ng Japan. Bagamat ganun yung inaasahan natin pagkilos, Connie, posible pa rin itong magkaroon na epekto sa habagat. Kaya may mga nararanasan tayong pag-ulan, hindi lamang dito sa Metro Manila, kundi sa mga ilang lalawigan nga sa kanlurang bahagi ng Luzon. So magiging malakas ho ba yung paghatak nito sa habagat at ito ho ba ay magpapaulan over the weekend? Sa ngayon, Connie, hindi natin inaasahan, bagamat mag-influensya ito ng habagat, ay hindi naman katulad nung previous habagat episode na naranasan natin nung nakaraang bagyong Karina. No? Subalit, yun pa rin, meron pa rin tayong mga pinalalabas na thunderstorm advisory. Maging aware pa rin yung mga kababayan natin, lalong-lalo na dito nga sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Itong Ilocos Region, Zambales at Bataan, Cordillera Administrative Region, at maging dito sa ilang bahagi nga ng Metro Manila, posible pa rin tayong makaranas ng mga pag-ulan. Kaya pinapayaw po natin ang lahat na mag-monitor sa mga possible thunderstorm advisory, weather advisory, at posibleng mga rainfall advisory na ipapalabas ng Pag-asa sa mga susunod na araw. Ang good news lang yung isa ho na LPA nag-dissipate o nalusaw na, hindi ho ba? Ito ho ba ay may mga nakikita pa kayo ibang cloud clusters na namamataan po na posible pa rin maging LPA sa paligid? Tama, Connie, itong nasa may bandang dulong hilagang Luzon na low pressure na minomonitor natin ay nalusaw na nga, no? Pero we're not ruling out the possibility. Bagamat maninipis yung kaulapan doon, ay posible pa rin tayong, we're not ruling out the possibility na baka may mamupang low pressure doon. Dahil makikita natin yung mga ulap na halos nakadugtong doon sa bagyo, pwede magkaroon ng mga independent circulation sa labas sa bagyo na maka-apekto pa rin sa ating bansa, lalong-lalo na dito sa kanlurang bahagi. Okay, yung pong posibilidad na again, paalala lamang na magiging maulan sa mga susunod po na oras o araw pa, hanggang kailan ba natin yan mararanasan? Well, dito sa Metro Manila, asahan ng mga kababayan natin yung mga pasulput-sulput ng pag-ulan anytime during the day or maging sa gabi. Kaya sa mga kababayan po natin, yung mga pumapasok ng kanilang trabaho or may mga outdoor activities, sa mga estudyante na pupunta sa kanilang eskwelahan, ay pinapayang pa rin natin na magdala ng payong para proteksyon sa mga biglang pag-ulan. At yun nga, continuous monitoring po sa mga possible thunderstorm, rainfall advisories na ipapalabas ng Pag-asa hinggil sa lagay na ating panahon sa mga susunod na araw. Alright, maraming salamat po sa inyo, Mr. Chris Perez ng Pag-asa. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.